Magandang araw mga kabat expert. May iniwan sa atin na 2SMF Megaforce battery galing sa Hyundai Accent. Ayon sa may-ari, ayaw na daw mag-start ang sasakyan kaya bumili na sila ng bago. Pero ang tanong, patay na ba talaga ito? O baka naman lubat lang? Alamin natin. Ayon kay customer, halos 1.5 year pa lang daw nila ginagamit ito. At bis sa itsura, mukhang hindi pa talaga luma. Pero dahil ayaw na mag-start ang kotse, nag-decide na sila na magpalit na ng bago. At iniwan at tinitrade na nila ito sa akin para matest natin. So ito po ang tinutukoy nating Megaforce battery. So ang size sa battery nito ay 2SMF. Ayan po. Ito ay 63 to 70 ampere hour, 12 volts maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan ng tutubigan dahil ang battery nito ay ready to use maintenance free disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose ng battery nito. Sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. So ayan po. Meron siyang CCE na 553 CCE. Ayan. 65 D26L Megaforce. Nakalagay pa po dito, oh. High performance battery Megaforce. Maintenance free. At pansin natin, more plates, extend life. Ayan po. So, ibig sabihin, dinagdagan nila ng plates ito, mas matibay po ang Megaforce. Based on my experience, matibay po ang Megaforce. Tumatagal ito ng 4 years na battery. Matibay talaga ito. So ngayon natin po siyang iti-test gamit ang battery tester o battery analyzer. Ito po ang itsura. So unang-una, meron siyang dalawang alligator clip. Itong kulay pula, ito yung tinatawag na positive alligator clip. Ito natin kakabit yan sa plus sign dyan po. Pag makikita nyo sa battery ito, plus sign, ibig sabihin, itong pulo o polarity ng isang battery, ito na po yung positive polarity ng isang battery. So dyan natin siya kakabit. Ayan, yan. Itong isa naman na alligator clip ng battery tester o battery analyzer, dito natin kakabit sa kabila, sa minus sign, yan po, minus sign. Ibig sabihin, itong pulo ng isang battery, polarity, ito po ang negative polarity ng isang battery. So sana maliwanag. Diyan yung po siya kakabit. Yan. Pansinin natin ha, hindi nagtuturn on ang ating tester o battery analyzer. Ayan. O, kita nyo naman sa dalawang mata nyo, hindi po siya nagtuturn on. Yan. Baka sabihin nyo na baliktad ang aking pagkakabit o hindi ko ino-open ang tester. Para sa kalaman natin lahat, para sa kalaman ninyo, hindi po tinuturn on o wala pong pindutan na on-off itong tester na ito. Kusa po itong nagtuturn on kapag once na kinakabit natin itong alligator clip na positive at negative sa battery. So sana maliwanag. So hindi po talaga siya nagtuturn on. Pag hindi pa kayo maniniwala, ilalapit ko pa ang camera para makita nyo ng gusto sa dalawa yung mga mata. Pansinin natin, ayan. Ayan po, oh. 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 Lapit na lapit sa camera na yan, ha? Oh. Tama po. Tama po ang ating pagkakabit, ha? Walang mali dyan. Right? So, pansin natin yung battery tester o battery analyzer. Hindi po talaga siya nagtuturn on. Kita nyo naman po yan, ha? Hindi po siya nagtuturn on. Ayan. So, ibig sabihin, sobrang baba na ng voltahe. Walang karga, totally lubat. Kapag ganito kadalasan, dalawang posibilidad. So, number 1, malalim na discharge na drain lang. Number 2, sira na talaga ang internal plates ng battery. So, tanggalin na natin to. Yan. Yan. Pero, hindi tayo agad puhusga. Based sa experience ko, maraming battery na ganito ang kondisyon. Pero kapag kinarge mo ng maayos, bumabalik pa ang buhay. Kaya ngayon, isasaksak natin ito sa battery charger at i-charge natin ng 8 to 10 hours. Depende kung ilang oras siya mapu-full charge. I-monitor lang natin. After charging, saka natin malalaman kung tatanggap pa ba ng karga, mag-hold ba ng voltage, o tuluyan na itong patay. So, atin siyang i-charge. Dito naman sa battery charger, meron siyang dalawang alligator clip pa rin. Itong kulay pula, dito nyo pa rin ikakabit sa plus sign. Ayan po. Ibig sabihin, positive polarity ito ng battery. Yan yung ikakabit siya. Yan! Itong kulay itim naman na alligator clip ng battery charger, dito nyo po kakabit sa kabila. Dito sa minus sign, negative polarity ng isang battery. Ito po ang polarity ng battery. Negative po yan, ha. Tandaan natin palagi, negative po yan kapag minus sign. Diyan po natin siya ikakabit. Yan! O, diba? Ngayon, sasaksak natin dito. Sa unplug. Dito. Yan. 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 Saksak na. So, i-open na natin. Dito. Unahin natin itong easy. Alternating current. Open. At mag-iilaw na yan. Pero ang ammeter gauge ng battery charger, di pa tumataas. Kailangan natin tataas itong DC, direct current. Pansinin niyo po. Hindi pa po siya tumataas. Which is normal po. Bakit? Dahil ang battery natin charge ngayon ay wala po siyang voltahe. 0-0. Hindi siya nag-open, nag-turn on ang battery tester o battery analyzer. So, i-observe natin kung tataas po ba talaga yan.
Mga, I think, based on my experience, mga 1 to 2 hours bago siya tumaas yan. Yan. So, ang ating oras ay 8:44 na ng umaga. Yan. Alas 8:44 po yan, ha. So, ginacharge natin yan. So, standby lang muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos at ito ay may karugtong pa. 2 hours something later. Ito boss ang update sa battery natin ginacharge. Kaninang alas 8:44 ng umaga. So, ngayon nakadalawang oras na siya mahigit ng pag-charge. At ang ating oras ay, ayan po, para maniwala kayo sa sinasabi natin dito. Sinasabi ko, ayan, 10:46 na po yan, ha, ng umaga. So, dalawang oras po mahigit na naka-charge na po itong battery natin ginacharge kanina. Ayan. So, at kung pansinin natin ang ammeter gauge ng ating battery charger, pansinin natin, ayan po, ayan. Tumaas na siya, di ba? Di ba kanina nung charge natin, hindi siya tumaas, na sa zero siya. Pero after dalawang oras, after 2 hours, tumaas na po siya, yan. So, sign po yan na may pag-asa pa ang battery na ito. May pag-asa pa po ang battery na ito. Senyalis po yan kapag ganyan. Pero mamaya malalaman natin after charging. I-test natin yan. I-tester natin ulit gamit ang battery tester o battery analyzer. Okay? So, hindi pa rin po dito nagtatapos tayo. Kailangan natin pupulong yan, ipupull charge natin. Paabutin natin ng hapon hanggang hapon, mga 5 o'clock. Para malalaman natin kung buhay na buhay po ba talaga ang battery. O yun po ba idinbat na talaga. Kasi as of now, tumaas naman ang ammeter gauge sa ating battery charger. Yan po. So, standby na muna kayo at hindi pa dito nagtatapos ang laban at ito po ay may karugtong pa. 7 hours something later. Ito na po mga boss, mga ma'am, sir, mga kabat expert, ang update sa battery natin ginacharge kaninang umaga, 8:44 ng umaga. So ngayon ang ating oras ay, ayan po, 3:45 na ng hapon. So nakapitong oras ang pag-charge sa battery nito. So atin itong sabay-sabay na alamin kung ito ang bahay na full charge na. So ngayon, patayin mo natin dito. Oh. So atin ang tanggalin ito. At tanggalin natin ito. At atin na po siyang iti-tester gamit itong tester, battery tester o battery analyzer. Kakabit namin sa plus sign. Ayan. At sa negative. Ayan. So, tap lang natin ang enter. Then, enter ulit. Then, enter para mag-testing. So, titigan na mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga kabat expert. Ang nakalagay dito ay SOH. Ibig sabihin ng SOH, state of health. 37% nakalagay dito ay replace. Ayan. Replace. Tapos ang kanyang IR, ibig sabihin ng IR, internal resistance, 94 na lang CCE. So mababa na po yun kapag ganyan. So replace na po ang nakalagay dito. SOC, state of charge 18%. Ayan po. So talagang totoo ay 30.5 milliohm. So napakataas kapag ganoon. So ang kanyang voltahe, ibaba natin ang araw para makita ang voltahe. Ayan po. 11.9 volts pa rin siya. Nakapitong oras ng pag-charge pero ganun pa rin kanyang voltahe. At silipin titingnan natin ang kanyang CCE. Ayan po. Nasira na talaga ang battery na ito. Hindi na kinaya, hindi na kayang buhayin. So kita nyo na. Replace po yan, nakalagay dyan. So tanggalin na natin. So ibig sabihin, sira na po talaga ang battery nito. At kung pansinin natin, mainit siya Sinyalis po kasi yan kapag ganyan, mainit siya. Umiinit siya Nakakapasok ang kamay pagkatagalan mo ng mga 3 seconds. So mga kabat expert, tandaan, kapag hindi nag-start ang sasakyan, huwag agad mag-conclude na sira ang battery. Minsan, lubat lang yan dahil sa naiwang ilaw, mahinang alternator, matagal hindi nagamit, may electrical drain. Importante pa rin ang proper testing bago magpalit. Kung gusto nyo ng actual testing at real battery diagnosis, subscribe na sa Bat Expert PH. Ako si Ray, at dito natin sinasabi ang totoo pagdating sa battery.